For the children of Judah have done evil in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which is called by my name, to pollute it. They have built the high places of Tophet, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they shall bury in Tophet, till there be no grace. Carcasses of the people shall be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth, and none shall fray them away. Sabay-sabay. Then Shall I cause to cease from the cities of Judah, and from the seats of Jerusalem, the voice of mirth, and the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Let's pray, Lord, ang salamat sa mga salita, Panginoon. Pray, pagpalain niyo, Lord. Makita namin, Lord, medyo mabigat. Mensahe, as always, Panginoon. But makita namin ang sarili dito, paano i-apply ito, Lord. Kaya kung magpala sa bawat isa, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapo na po. Bigyan po ulit sa lahat. Gusto ko i-reset to. 5 minutes agad yun, no? Anyway. So, review lang natin, ano? First, so chapter 3 in Jeremiah, only acknowledge thine iniquity, admit that you're a sinner. Napaka-importante nun. Amen? Amen. Hindi tayo ligtas na. Taas kamay. Anong ginawa niyo para maligtas kayo? Pero kasama yun eh. Tinanggap mo na ikaw ay makasalanan. Iba sa atin, alam ng mali. Ayaw pang tanggapin niya. Gulo tuloy ng buhay. Hindi ka makaka-forward. Hindi ka makaka-progress pag gano'n. Amen? And then sa chapter 4 naman, though thou rentest thy face with painting. So medyo nakakatawang ewan, di ba? So yun, pero ang message yun, of course, hindi mo may tatago yung ano mo. Pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos. Ayan mga mukha nyo. Ayan mukha dito ng ano. Ayan. Then, chapter 5, and what will he do in the end thereof? Medyo malalim. Ito natin yung mga judgment and punishment din, no, na pinapangako sa anong gagawin nyo. Yung tanong. So, merong call to action. Ganun din tayo. Ngayon, last week, reprobate silver. Yan, medyo natakil natin reprobate doctrine, no, tinatawag. So, hindi po lahat ng tao ay pag-asa pang baligtas. So, karamihan meron, yes, salamat sa Diyos, ay mga awain, mabuti, pagpatawad, everything, o pagmahal. Pero may mga exemption, konti lang, pero meron. Kailangan maintindihan natin yun. Okay, reprobate. Ngayon naman, chapter 7, ito isa sa mga pinakasikat na chapter sa Jeremiah. Kasi dito yung, ano na eh, yung talaga nagpipreach siya sa Jeremiah, sinasabi sa kanya ng Diyos anong gagawin niya, at alam na ng Diyos mangyayari, at matitigas po yung ulo ng mga Hudyo. Hindi lahat pero karamihan. So again, matuto tayo sa kanila, no? Hindi para tumigis ulo, ha. Para kung matigas, kung makikita mo na matigas ang puso mo, matigas ang ulo mo, anong gagawin mo? Mga Hudyo din eh. Sinumpahin ng Diyos, gusto mo yun? Hindi sila napabuti. So kaya, umpisa natin, sabi dito, the word that came unto Jeremiah from the Lord saying, ano yung inutos sa kanya? Hindi, ako na. Kala, may mga points ako dito kasi ang ganda nito eh. So stand in the gate of the Lord's house. Ang title pala natin ngayon is, bago ko malimutan, sa verse 4, sabi dyan, trust ye not in lying words. Okay? Trust ye not in lying words. Sa Tagalog po, huwag kayo magtitiwala. Huwag kayo maniniwala sa mga salitang may kasinungalingan. Medyo malalim, pero siyempre huwag kayo tiwala sa sinungaling. Pero alam mo yung mga ibang kasinungalingan, maganda yung pagkaka-frame, no? Pagkakasabi, totoo yan. No? Nabanggit lang, madalas, ano ko ngayon yung iglesia ni Manalo kasi nga, antindi. Sabi sa inyo, minsan,
Isa-isahin natin dito yung mga yun para baka yung iba kasi hindi nakakasunod. Pag kwento-kwento lang. Magaling kung magaling magsalita. Ang problema, sinungaling. No? May sasabihin, totoo, biglang pasok yung kasinungalingan. At kaya ang title natin yun, subtitle natin, Harmful Results of Believing Lies. Delikado yan. Basta alam ko na yun eh, pero minsan nga hindi. May mga malalim na kasinungalingan at talagang sinasadyang, kahit alam mo ng kasinungalingan, pinaniniwalaan pa rin. So again, kung soul winner ka, perfect illustration niya sa'yo. Alam na alam mo yan. Minsan wala nang isasagot, honest na sagot. No? Ipipilit pa kung nakaka-encounter kayo ng ganun. So, alam natin yun lahat, may mga medyo may edad na sa sarili natin, naging totoo yan. And then, sa isang tao. Kaya, yan. I-deal natin yan ngayong gabi. So, ngayon akong dito, 10 points. So, ano ba yung mga resulta ng mga kasinungalingan, lalo na pag pinaniwalaan mo yung kasinungalingan? Okay? May kita dito ngayon. So, ito yung number 1. Sabi niya dyan, again, si Jeremiah, napaka-pure na tao niyan. Inutusan siya. Anong gagawin niya? No. Ikausap ako kailan lang mga street preacher. So, okay naman, nakakaano rin kasi gusto nilang preach yung salita na tama naman. Ang problema, yung method, mali. Kaya gano'n, tinanong ko na, ilan po naligtas dyan? Brad, okay lang yan kahit wala. Ha? Hindi sayang yan. In a way, tama naman yung hindi sayang kasi kahit paano, may mamaya. Itong ginamit mo yung oras mo yun para soul winning na lang, no? Kung makaisa ka man lang, dalawa. But anyway, mabait naman yung mama, pero gusto ko sabihin dito is may mga masamang resulta pag pinaniwalaan mo yung mali, no? So medyo, syempre, pinapanindigan niya kasi tagal niya nang ginagawa yun. Alam naman sabihin, mali pala yung ginagawa mo. Ay, kung mali nga talaga. So, ganyan din tayo. Doon pa tayo mag-uumpisa. Ano yung kasinungalingan na madalas pinapaniwalaan nyo? Na ayaw yung, kahit mali na. Obviously, mga bakla, gano'n. Babae ako, kahit lalaki. Maganda ako. Kahit ang pangit. Mga bakla, yung babae, maganda na kayo. Huwag yun ang baguhin masyado. Kung anong uso, ngayon nauuso yung pinapakapal yung ganyan. Lahat na binabago. Papangit ka lalo, gumastos ka pa. Ang buhok nyo, ingatan nyo, huwag yung anong gawin dyan. Ano yung mga kasinungaling na pinapaniwalaan? Ayun, lahat daw tayo anak ng Diyos. Maganda naman pakinggan yun, di ba? Alam anak ng demonyo. Kaso nga, may nasa gitna yan, hindi nila na intindihan. Totoo naman yun. Pero ibang baptist, ganun turo, ha? Pag hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo, ha? So, sablay naman din. Calvinist, ganun din. So, sablay yun. So, pag pinaniwala mo lahat ng tao, anak ng Diyos, binabasa mo yung Bible, anak ng Diyos, langit, ibig sabihin lahat ng Diyos, lahat ng tao, langit, matay ka na. So, always gano'n, may encounter tayong ganyan. Anak ko ng Diyos eh, kasi ginawa ko ng Diyos, iba yun. Ano ba? Maayos yung church ko, kahit hindi. Naligtas ka ba dyan? Tuwa nga kay Cyrus eh. Pero ganun yun, pinanalangin natin yan, di ba? Alam mo, bata ka pa, kung tindigan mo ako, Catholic ako dati. Pero nung nakita kong mali, nakakahiya no, mali ako daw, mali talaga eh. Alam mo, tigasan mo yung mo, panindigan mo, hanggang kamatayan, mali naman yun. Kung mali ka ngayon, aminin mo mali, and then itama. After nun, it's between you and the Lord. Di okay. Amen? Kaya walang kwenta yung pride. Ano pa yung pinapaniwalaan na yan nga? Okay lang ako kahit hindi. Ano pa? Ang dami yan eh. Ngayon, nauso na yung divorce na naman. Hindi kanya-kanya na naman yan. Kaya dapat yung kasi nakakaawa naman sila kasi hindi na nila mahal. Tapos pinipilit natin magstay, parang gano'n. Sinungalingan yun. Actually, marami kasing gusto niya lalo binabayaran yung mga senador na yan. Kasi yung mga mayayamang gustong mag-divorce.
Yun ang gusto talaga nila. Ayaw nilang ma-restrict sa isang lalaki, babae. Kaya may mga sumusuporta dyan, mayayaman, sira ulo. So yun, so pinapaniwalaan nila yun. Ayun kasi nungalingan, ano pa, lalo yung mga bakla, no? Obviously, sagad-sagad na yun sa ano, nabanggit na pala na kanina. Ano pa yung mga nabanggit nyo? Yung kunwari, tamad ka, ano? Okay lang to, naniniwala ako na kahit ganito. Si Bill Gates ka, hindi nagtapos ng college. Bill Gates ka ba? Mayaman ng matagal yun, pati lolo niya. Ano yung pinaniniwalaan niya? Gusto kong ano yung ano eh. Matouch yung ano niya eh. Ano? Ha? Si Einstein. Tapos, sabi nila, pwede rin yung, alam mo, yung si Einstein, iba ginagamit ang Kristiyano yan kasi kahit paano naniniwala na may Diyos. Einstein, kaso yung Diyos niya, hindi Diyos ng Bible. Pantheist yan eh, parang ganon. So anyway, ngayon, Koreano daw yung pinakamagagaling. Pinakinggan ko, baka may matutunan ako, hindi yung sablay naman mag-English. Kala ko ba, ang lakas ng IQ mo. Bagay, iba naman yung language. So anyway, ano pa pinaniniwalaan nyo na hindi dapat paniwalaan? Sinungalingan. Nang ano nga? Specific, para ano? Pantay ang lalaki at babae, ha? Sabi ng Bible yan, nasaan? Ewan ko. Actually, hindi mo yan sa Bible. Sobrang obvious na hindi, di ba? Pantay ang value, pero hindi yung authority. Okay? Ano pa? Ang dami niyan eh. NIV. Ano yung pinaniniwalaan doon? Kasi ang dami. Okay lang yan, basta Bible. Actually marami may gusto akong matouch na ano eh. Bukod sa tamad, ano ba? Pogi ako. Kahit anong mangyari. Dapat konti lang anak para ano. Mahal magkaanak. Hindi pa yan eh. Ang iisip ko. Anyway. Basta yun. So, especially dito, yan. Ligtas na ako. Sigurado pagpapalain ako kahit anong mangyari. Automatic yan. Mali rin yun. Dahil nagko-quote niyan sa ano eh. But especially dito, ano rin to eh. Loko-loko itong mga Hudyon, titigas ng ulo, no? But anyway, may kita natin mamaya. So kaya, ano yung resulta ng kasinungalingan? So number 1, ito nga, si Jeremiah, inutusan siya ng Diyos, tapos mag-preach siya sa Lord's house. Ito, again, huwag niyong gagayahin ito lang. Hindi parehong-pareho sa atin, ha? Pero siya kasi, yung people of God nga dati, Israel. Dito, actually, Hudyo to eh, mga Hudyo. Nasa temple siya, mag-preach siya doon. Tapos alam niya na rin, sinabi ng Diyos sa kanya, hindi siya makikinig sa kanya. Kaya ang unang point ko dito, inconvenience both to the preacher and to the rest of the people. Dito yung mo yun. Dahil nagtigas-tigas kayo ng ulo, kailangan kayo ngayon sigawan. Tama ba naninigaw? Ha? Depende kung tama, di ba? So hanggat maaari, sa panahon natin lalo ngayon, mga sibilisado tayo. Kaya minsan sa tigas ng ulo ng mga ano, kailangan, di ba? Kaya yung mga bakla na, nagbaltsa na naman doon at inaaway pa. Tapos pati yung mga bakla, away sa bakla. Ang itong mga to. Paki-silent po ha. Masigawan kayo. Ano ba ako? Yan. So, inconvenient both to the preacher and to the rest of the people. Kasi may managtigas ang ulo. Kailangan gawin yung inconvenient thing na preaching na gano'n, no? Anyway, sunod ko lang. Ano pa? Sabi niya, thus say the Lord of hosts, God of Israel, amend your ways and your doing. So, pamilya ba kayo sa word na amend?
Ano yung amend? Hindi pa. Madalas sa panahon natin yan, ano eh, ang ina-amend is yung batas eh. Yung madalas yan, amend. I-amend yung constitution. Yan. So, bakit binabago? Kasi may something na mali or hindi sapat. Yan. Pero sa Bible yan, madalas siyang gamitin na amend. Ibig sabihin lang, baguhin. Okay? Kaya sabi dyan, baguhin yung mga kaparanan nyo, tsaka yung pinaggagawa nyo, and I will cause you to dwell in this place. So, magandang pangako, di ba? So, pero ang background nito, talagang pinapagalitan na nga sila. Eh, kaso iba sa atin, kahit sa atin, ayaw na pinapagalitan, ayaw sinisigawan. Kaya yung point number 1 eh. Di ba? Inconvenient, pero kailangan eh. Eh, pero kasi, kung babaguhin nyo naman, di ka na kailangan sigawan. Di ba? Amen. Eh, yun ang Isaiah pa lang, ganyan eh. Kaya point number 2 dito, dahil may ginawa kayong mali, we need to change. At ang change, sabi nga nila, hindi madali yan. People resist change. Narinig nyo na ba yun? Pag nasanay ka na, gumigising ng alas 5, alas 12, mahirapan kang gumising ng maaga, di ba? Ano ba, sanay ka magmura, sabihin sa'yo, "Uy, masama yan." Anong masama? Tagal ko na ginagawa to eh. Nakita, bawal yan, ribulto. Hindi naman ribulto to eh. Kasi mali kami, gano'n. Pag sarili ka, pag binigyan ka ngayon instruction ngayon, kailangan magbago, mahirapan ka. Oh. Kaya yun yung mga, ang ano natin, yung kasinungalingan. Kasi sinabi sa kanila, ganyan, ganyan, yung pala hindi. Yun ang problema. Kaya, anong may kasalanan doon, hindi yung preacher ha. Yung unang nagsanay sa'yo ng mali, eh matagal nang tinuro sa kanilang tama eh. Men? Nakaka-relate ba? Relate sa atin to eh. Sunod ko lang. Ano pa? Sabi dyan, trust ye. Ito na yung title natin. Huwag ka kasi magtiwala sa kasinungalingan. Hindi na magtiwala kasi, paano mamalaman kung hindi ka perceptive, no? Kasinungalingan na pala yung bakuna. Tama ba yung pabakuna? O para safe ka. O sige kayo. O ikaw, dapat ikaw rin. Bakit? Kasi pag hindi ka nagpapakuna, kami hindi safe. Kala ko parang papakuna na kayo, hindi safe na kayo. Nakita niyo confusion doon. Bakuna na naman eh. Pero yun talagang sa modern times natin, yun ang talagang ito, lokohan eh. Kasi nungalingan, kala ko ba safe ka na, nagpapakuna ka na eh. Hindi, dapat lahat. Pasan ba yan? Parang hindi ka na magkaroon. Naku, yung kilala ko, nagkaroon. 3 beses pa. Ano ba talaga ang katotohanan dito? Eh, nakinig ka doon. Natindihan niyo ba yan? Obviously, papasok tayo sa mga kulto niyan. Pero tuloy ko lang. Ayan, sabi niya, trust ye not in lying word. Trust ye not in lying word saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. So, ba't inulit-ulit? So, na-preach ko na to dati. Ba't pinaulit-ulit sa palagay nyo? Nagkamali ba yan? Typo ba yan? Pag inuulit-ulit kahit saan, ibig sabihin, ini-stress. Importanteng bagay yan. Pero ako dito yung iba eh. Ganito po yan. Sabihin ko na lang sa inyo kasi baka hindi. Ang nagsabi nun, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple are these, itong mga Hudyo nga. Ang sinabi nila sa Isaiah pa lang, mag-ayos kayo. Masasakop kayo, palisin kayo. Sarap ng buhay nyo dyan sa Israel. Diba? A land flowing with milk and honey, maunlad, nagtatanim sila, tumutubo. May mga springs. Papalisin sila doon. Hindi. Andito yung temple of the Lord eh. Natindihan niyo ba yan? Meron silang tinutukoy na tinuturong isang material na bagay at yun ang pinagmamalaki nila kahit na sinasabihan na sila ng Diyos, baliwala yan. Hindi, temple nga to eh. Temple oh, yun. Temple of the Lord. Ang ginaganon. Yan mismo yung kasinungalingan na sinasabi ni Jeremiah at ng Panginoon. Amen. So, para makarelate kayo, example tayo na naman. Ano yung mga pinagmamalaki natin? Yung nabanggit ko nga kanina. Kunwari, matalino ako, top 1 ako nung grade 1 ako eh. Sigurado ako niyan. Mayaman ako kung pakinig dyan sa, hindi ka na mag-church kasi ganyan. Matalino ako eh. Alam mo ba pinagsasabi mo? Matalino ka nga nung panahon na yon. Baka yung subject na yon, hindi ka pwede magbabaya.
Hindi, ito nga yung award ko. Pinakita mo pa yung diploma ko. Ano yung pinagmamalaki nyo? Ang ganda-ganda ko. Ito yung kukuha ko dati. Ganyan. Sigurado nga, pangasawa ko, matino. Kasi ito yung dami example niyan. Hindi naman. Nakakuha ng mali. Kawawa. Ano pa yung pinakita? Ito na. Sakto din, iglesia ni Manalo to eh. Sabi yung iglesia ni Manalo. Puro gano'n, pag yung mga post nila, building, building, pinagpala ng gano'n Diyos, amen. Catholic naman, mga idol, ang ganda ng idol, oh. Ang dami namin, Rebulto, nag-gather kami, ang dami namin. Yung mga wala kwenta-kwentang bagay, pinagmamalaki. Sa Diyos pa. O gaano kalala yun. Kaya sinagot sila ng Diyos dito, kahit tayo, ano yung pinagmamalaki nyo. Na lagi sinasabihan na. Hindi nakikinig. Pinagkakakuha niya, baka napakababaw. Katulad nito, temple. Ano ngayon? O sasagutin ng Panginoon niya. Sige, ganyan ang line of reasoning nyo, ha. Dahil may temple, hindi masasakop. Dahil sa temple. Temple. Tingnan natin. Ano sabi ng Panginoon, ha? By the way, ang point ko dito, no profit, useless. Walang kwenta yung kasinungaling. Sinungaling nga eh. Ang sarap pakinggan eh. Hindi totoo yun. O paano? Ito, medyo binalik niya lang for you to truly amend your ways and your doings. If yun, kung talagang babaguhin nyo, kung paano kayo gumawa, ganyan, judge. And then, may mga example dito, ginagawa nila, I believe, dati, no? Kaya sinample lang sila ng Diyos. Kaya ako, sinasample lang ko rin kayo. Ano ba yung mga kasamang gawain na dati hindi na gawin? So dito, oppress the stranger. Sabihin, dahil ikaw yung Cyrus, bago siya, di ba? Hoy, Cyrus, tagal na ako dito. Pagtimpla mo ang kape. Ganon. The fatherless, ito yung mga walang. Alam mo na, mahirap yan, mga fatherless, di ba? May topic tayo niya, widow, ganun din. Shed innocent blood in this place. Ano yun? Ano takil natin last time yan, di ba? Yung pagpatay po ng tao, galit na galit ang Diyos dyan, lalo pag innocent, ha? Ngayon, kung bakla yung pinatay, okay lang yun. Men, yung gagawin yun, ha? Ang gobyerno kasi dati sa kanila yun, eh. Okay? Intindihan nyo yung context, ha? Baka, Ngayon, may killer dito, serial killer, pinatay ng gobyerno, okay lang yun. Kasi hindi siya innocent. Dapat siyang patayin. Pero pag innocent, walang ginagawa, nakawan lang, pinatay, pag galit na galit ang Diyos dyan. So, neither walk after other gods to your hurt. So, itong ginagawa ng iba, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila'y mapahamak. Ngayon, pag hindi niya raw ginawa yung mga masamang bagay na, sabi dyan, then will sorry. Nauna yung 4, no? Sabi niya, then will I cause you to dwell in this place, in the land that I give you. So, pag hindi mo na ginawa yun, hahayaan ka ng Diyos na manatili dyan sa blessing na lugar, di ba? So, anong kabaliktaran nun? Pag hindi mo ginawa yan, yung dama, ginawa mo mali, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Paalisin ka dun. Kaya number 3, mga resulta ng kasinungalingan, threat of removal from blessings. Ganyan po yan, ha? Pag ikaw naniwala ka sa kasinungalingan, pwede kang alisin doon sa maayos ka ng lugar. Dito lang sa church, kunwari, sino yung mga inaalis dito? 3 lang naman yung pero pwedeng i-derive yung iba, di ba? Kunwari, fornication, inaalis po yan. Matagal ka ng member, sinabi yung dapat kasal kayo bago kayo magsama. Ayaw mo, pero gusto mo mag-church. So, hindi pwede yun, di ba? So, nasa maayos ka ng church, pero ang kasinungalingan na, sa ibang church, okay lang yun. Wala ka silang pakialam dun eh. Doon ka naniniwala. Hindi mo alam ito, legit na church to, pinaalis ka ngayon. Ano mangyari yun? Saan ka magsisisi ngayon, di ba? At saan ka pa pwedeng paalis? Sa trabaho. Di ba? May mga kilala akong gano'n, yabang eh. Siya yung umalis actually kasi naasar na siya.
So, okay na yung trabaho, umalis pa, nawalan pa. Hirap na hirap ngayong makakuha na iba. Gaano kahirap yun? Kaya kilala pa yung yabang. So, kaya, yun ang resulta ng kasinungalingan. Pag naniwala ka doon, papaalisin ka pa sa magandang lugar na. Sa blessing, okay? So, ito pala yung number 4, no profit or useless. Pag naniwala ka sa kasinungalingan, wala kang pakinabang kasi nga mali eh. Kala ko ba sabi mo ganyan? Ay, nagsinungaling ako eh. O, patay ka. Kaya alamin mo yung paniniwalaan mo, totoo ba o hindi. Amen? Medyo basic to pero kaya kailangan lahat ng kung gusto mong ayaw mo mapahamak, mga naririnig mo, ayan, lalo siya, ako nung bago ako, ganun. Hindi naman agad kailangan mo paniwalaan lahat eh. Pero pag mag-accumulate na yan eh, doon ako appreciate ko sa Baptist. Kasi pastor nga, hindi lahat ng Baptist din maayos. Pero pag naipon na yung mga magandang judgment, titiwala ka na lalo sa Kanya. Amen? Sino man niyang lalo sa Panginoon. So, ulitin ko lang, number 1, inconvenience truth. Inconvenience, yan ang resulta ng sinungalingan. Number 2, need to change. Number 3, threat of removal from blessing. Number 4, walang pakinabang. Ayaw mo nang ganon, di ba? Pero marami pa. Sabi dyan, will you steal, murder, and commit adultery and swear? Mga pakasama na to Kasi nga ang idea nila, balikan tayo sa kanina temple of the Lord. Kahit anong mangyayari, hindi tayo masakop kasi andito yung temple of the Lord. Mali. Later, mangyayari, masakop sila, di ba? Ito yung iniisip nila. Kahit pala sila magnakaw, murder, sinungaling, sumamba sa Diyos-Diyosan, at tapos biglang mag-praise the Lord ka bigla. Hindi ako mapahamak. Ngayon sabi dito, we are delivered to do all those abomination. Okay lang gumawa tayong kasalanan kasi temple, Baptist naman ako eh. Saved naman ako eh. Ang tanong, ahayaan ba ng Diyos na walang parusang wala nang hustisya doon? So hindi pwede yun. Kaya ang tanong niya, is this house which is called by my name become a den of robbers? In your eyes, behold, even I have seen it, say the Lord. Ito niyo irony. Lulukoy mo ba ang Diyos? Papayagan ba ng Diyos yung mali? Minsan parang pero dinidelay niya lang yung judgment. Hindi pwedeng ultimate, ganon. Hindi pwede yun. Natutunan ni Duterte yun. Yung iba dyan, matutunan din nila yan. Kasi ang hirap na nasa huli ang pagsisisi. So sana huwag tayong gano'n. Itong mga Hudyo, gano'n yun, nakatiwala sila. Sa bagay hindi nila naiintindihan. Temple ba yan? Temple nga lang, para lang sumamba. Hindi yan parang agimat. Alam niyo agimat, di ba? Agimat ako, walang multo dyan. May multo nga, andyan sa agimat mo eh. Alam niyo ba yun? So kaya ang point ko dito, wrong and stupid expectation. Kasi naniwala kasi sinungalingan, ay ganyan, ang people of God, kahit anong mangyari. At ganyan yung mga tema ngayon actually sa Israel. Alam nyo ba? Tingnan nyo yung mga Kristiyanong kaibigan nyo na mga Israel. Ganun lagi yun. Kahit anong mangyari sa amin ng Bible, puprotektahan niya ang Israel, kahit dininiwala kay Jesus, okay lang yun. Dahil Israel sila. Ganun yung mga expectation nila. Stupid yun. Mali yun. Hindi nila alam kung kailan sila magapirin. Ngayon, malakas sila. Pero yung pangako ng Diyos pag sa mga wicked na yan, meron niyang may reckoning niya, may bilangan niya, may yan, judgment, may reward dyan. Okay? Ba't nila paniwalaan yun? Ayan nga eh. Yun nga kaya sinabi, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Ang lakas na loob nila. Amen? Amen. Ibalik ka na, pinanganak na mayaman naman. Hindi na kami maghihirap. Kasi nakita mo si Papa, di ba? Si Papa, malalim ang bulsa niyan. Kahit anong lalim niyan. Magkasakit lang yan. Amen? Kaya mayabang. Lalo pag nakita ka ng Diyos, hindi ka karapat-dapat doon. Itong Israel, gano'n na gano'n nangyari dito. Okay. So ano pa? Kaya sabi dyan, ito yung sabi ko sa inyo kanina
Hindi mo pwedeng pagmalaki yung temple of the Lord. Bakit? Merong illustration sa kanila. Yung Shiloh, isang lugar po yan na dyan una, tinayo po yung tabernacle of the Lord. Alam yung tabernacle, parang tent lang yun. Andong kompleto na rin doon. May holy place, most holy place, and then yung courts, the tabernacle. Banal din yun. May panahon nga, di ba, yung Philistines ito, tapos na yun dito, kay David pa yun eh. Yung, alam niyo, Ark of the Covenant, binastos nila yung ginawa ng mga Philistines, nilagay sa Diyos-Diyosa nila. Pineste sila ng Diyos. Talaga may kapangyarihan yun, pero hindi pwedeng gawing agimat yun. So ngayon, yung Shiloh, dyan una nilagay sa panahon ni Joshua, siya nung nakapasok na sila, di ba? Sa nilalagay yung Temple of the Lord, hindi pa ini-reveal kung saan yung permanent. Masabi lang, ilagay nyo dyan hanggang i-reveal ko sa inyo. Later yun, si Jerusalem yun. Pero sa panahon ni Joshua, Judges, Ruth, ano ba? Kings. Okay, first king na sina Saul, sina David. Saan nakalagay? Wala pang ang temple. Saan nakalagay yun? Sa Shiloh. Nakikinig ba? So, yung lugar ng Shiloh, banal na banal yun. Pagprotektahan ng Diyos yun. Totoo yun. Pero, hindi rin. Bakit? Kasi dumating yung panahon, Jeremiah na tayo eh. Yung Shiloh, nasa Ephraim yan. Okay, sa medyo north. Ano nangyari sa Shiloh? Ano nangyari sa, alam niyo na? Nangyari sa Israel? Yung panahon na Jeremiah, ano? Ano nangyari? Nasakop. At pag sinakop yun, iiwanan ba yung, ano? Makita mo yung Gaza ngayon, tsaka Israel, tsaka Iran? Sabog-sabog yun. Ay, kala ko mabanal tong Shiloh. Hindi nga eh, kasi nagalit ang Diyos sa kanila eh. Hindi mo pwede sabihin na, baptize ako, Kristyano ako, hindi ako gana. Eh, nagloko-loko ka. Kahit pa-baptize ka, anong pakialam ko, Diyos ang inano mo eh. Amen? Amen. Pastor ako, anak ako ng pastor. Ako, lalo kang matakot. Kwento kasi lagi yung ano, yung pastor na nagkasakit, si ano, kilala ni Greg, di ba? Si, ano yun? Taga Mandaluyong. Hindi. Si Tika, yan. Gabino Tika, napakagaling daw nun. Ano nangyari? Sabi ni Pastor dito, hinamon daw ang Diyos. Lord, kung may kasalanan ako sa'yo, bigyan mo ako sakit. Patay. Anyway. So, ganun po yan. Huwag yung pagmamalaking lugar, temple, baptist. Hindi ganun, mababaw yun. Amen. Pag talaga nagloko-loko ka, ang Diyos mismo, nako. Nag-open ako ng malaking 10,000 ng year, ganyan. Hindi na ako lulugi. Really? Sabi sa'yo, mga Pentecost, kung sino man yan. Hindi ganun hindi ganun ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Pag nagloko ka ngayon, meron ka ding parusa. Okay. So, yun yung prinsipyo ng Shiloh, Shiloh. Tandaan niyo yan, Shiloh na yan. Sikat yan, paulit-ulit yan ng panahon ni Eli. Diyan kasi yung nila dati, temple. Yung tabernacle lang, wala pang temple. So ngayon, kung yung tabernacle, na lugar ng tabernacle, na nilagay ng Diyos yung tabernacle doon, sinira niya, hinayaan niya masira, hindi mo rin lalong pwedeng pagbalaking temple. Kasi ganun lang din, lugar lang yun eh. Yun yung kasinungaling na wag nyo, kaya yung mga Israelian ganun. We are the people of God. Naniniwala ba kay Jesus? Pweh, namudura po yun. Sa mga Kristiyano naniniwala doon. Anyway, so kaya ang point natin dyan, wrong and stupid expectation nga, no? So tuloy natin. Ano pa mga resulta ng mga sinungalingan? Pwede mangyari sa iyo, sa mga pamilya mo, pag pinaniwalaan mo yan, kaya wag dapat paniwalaan. Ano tayo sa negative tayo ngayon, ha? Pero obviously ang application is yung kapaligtaran. So ano pa? Ito na, itong 13 to 16 hanggang 20, puro judgment na to. Tingnan mo yari, ha? And now, because you have done all these things, ginawa mo yung ginawa mo, ang Diyos pala, no? Ang Diyos ang gusto siyang iligtas. Diba? Nag-raise ng mga prophet. Ulit-ulit po yung rise up early and speaking, no? So, sabi na iba talagang maagang gumising yung mga yan. Pero,
I believe ibig sabihin sa ating application sa atin dyan, yung ibig sabihin, katulad nyo, bata ka pa, sinasabi na yung totoo sa'yo, maaga yun, di ba? Hindi mo na kailangan mag-edad ng ganito bago ka malaman yung katotohanan. Kung nakikinig ka. Sa kanila, ganun din. Bata pa sila, sinasanay na sila, puro Bible. Bandang huli, hindi nila alam yung Bible. Ano nangyari yun? Hindi nakikinig eh. Nag-umpisa sa mga leader. Kaya po kawawa yung mga iglesia ng Manalo, Katoliko, basically lahat ng kulto. Pati kay dating daan pag ganyan, pasayaw-sayaw din pala yung dating doon Feeling nila, pagaling na, dahil siya tumutulong, sabi sa Bible, uy, huwag mong paglasabi yung ano mo, di ba sabi ni Jesus, yung mga dating daan yabang. Hindi nila alam yung Bible Kayo, alam nyo ba? Alamin natin. Ngayon, ang Diyos, ginawa na para sa kanila lahat. Ano pa? So yun, yung nga pangako niya, ganyan, tigas ng ulo niya. Yung ginawa ko sa Shiloh, gagawin ko rin dito, sa Jerusalem. Now, cast you out of my sight, natapon kayo, pati lahat ng parang Ephraim ng Israel nga yan, no? Therefore, pray. So, sinabihan pa si Jeremiah, huwag mo na pag-prayan. Gusto, pag-pray mo naman si kasi ganito, may kaibigan akong bakla, basta pag-pray natin. May pag-asa pa yan, sige, bata pa naman yan, so wala na yan, Amen? Parang yung meme, ganda nung nabasa ko kanina Yung modern Christianity daw ngayon, kung ganito yung sa panahon ni David and Goliath, siguro hindi na papatay si Goliath. Pag-pray natin si Goliath, pag-pray natin. Hindi, minsan kailangan patayin Amen? Okay, papatay Get the context. Okay. Saan na ba ako? Yan. So, kaya dyan sabi ng Diyos kay Jeremiah, huwag mo silang pag-pray. May ganun pala. Wala na Pero yung iba dun sa kanila, meron pa. Makikita natin yan sa series ng Jeremiah. Bandang uli, may mga mapapatuloy pa naman. Okay? Nasaan na ba ako? So, ano pa sabi dyan? So, yun ang resulta ng kasinungalingan. Number 6, devastating result and destruction. Ubos sila. Kasi naniwala sila sa kasinungalingan. Again, sa mga kulto, kawawa. Naniwala sila, si Popang ganyan, sugo ng Diyos, kasi okay tayo dito, punas-punas, samba-samba kunwari, member, amen. Okay na yun. Maligtas ba tayo? Hindi ko sigurado Siguro. Naniwala ka doon. Ano mangyari sa'yo? Impyerno ka. Amen? Gaano ka devastating yun. So, gabi ang kasinungalingan. Kaya, intindihin nyo kami sa ba't nag-iinit ako dito sa mga kasinungalingan ng kulto. Amen? Ganon yun Kawawa yung maniniwala doon. Iba, papalabasin niya, galit ka naman. Pride lang yan Kasi gusto mo pinapahinggan kayo. Siyempre naman. Pero hindi dahil sa pride lagi Hindi talaga. So galit tayo dyan. Parang ma-warningan yung iba kasi kasinungalingan. Pag pinaniwala ng kasinungalingan, destruction ang mangyayari doon sa mga maniniwala doon. Lagpas tayo dito sa 20 naman. Sabi dyan, ganun din. Sabi dyan, therefore, thus saith the Lord. Inulit lang niya, behold, mine anger, my fury. Anger na, fury pa. Shall be poured out upon this place. Pan man, pan beast, pati hayop, kawawa, nadamay. Pati puno. Diba, ganyan yan Pag nagkagera, sabog-sabog yan. Pati aso dyan, patay. Dahil siya kasinungalingan, dahil di nagtiwala sa totoo. So, yung number 6. Ano pa? 17. Ano yung mga resulta ng kasinungalingan? Seest thou not? Ito po yung, ano yung ginagawa daw nila. Alam mo siya, ang tema kasi dito si Jeremiah parang naawa pa sa Israel sa Diyos. Okay? Pero ang Diyos, pinapakita, anong awa-awa? Hindi mo ba nakita anong ginagawa niya mga yan? May mga Pilipino, may Christmas dito, ito daw pinaka sa Asia. Kaya pagpapalain tayo dahil may Christmas. Anong ginagawa pag Christmas? May Belen, may Santa Claus.
may snow kahit wala, di ba? Kunwaring snow. O yun, nakakatuwa naman yung children, gather wood, and your fathers kindle fire, and the women knead their dough to make cakes. Nagsasaya lang naman sila, nagkakaisa sila, di ba? Maganda yung unity. Ang problema, yung Catholic, ganun eh. Ang Iglesia ni Soriano, ganun eh, nagkakaisa kami. Kanino lang ino-offer yung pagkakaisa nila? Yun ang tanong. Hindi lang basta nagkakaisa, okay na. Tower of Babel, ano naalala niyo, Tower of Babel? Nagkakaisa sila dun, di ba? Nasa laban sa Diyos. Kaya ganun din dito, kaya sana sabi ng Diyos, paano hindi ako magagalit sa mga yan? Ano ginagawa niyan? Pati mga bata, kakuntsaba na. Gagamit sila ng wood. Gagawa sila ng cake. Kasi yung cake sa Queen of Heaven, i-offer yon. Sino yung Queen of Heaven ngayon? Ilalo nyo ba yung Queen of Heaven? Catholic? Si Maria. Tingnan nyo. Hindi sila nakalagay dyan. Doon nga sa, nakita ko sa, nakalimutan ko, masang church yun. Nakalagay, Queen of Heaven. Walang Queen of Heaven. Merong Queen of Heaven. Ito. Mga Diyos-Diyosan. Yung sabi sa Bible, galit na galit daw ang Diyos. Nabasa nyo ba? Ako lang. And to pour out other mist to other gods that they may provoke me to anger. Galit na galit ang Diyos. Ano ba ito? Mga itong sumasamba si Diyos-Diyosan. Ba't di nila sa akin? Ba't di nasamba ito? Di ba yun naman ang inahan natin? Para maligtas kayo, makilala yung totoo. Kilala ko na. Sino po siya? Ito, yung Jesus daw, galit niya. Si Mary, kailangan si Mary daw yung magkala. Nasaan sa Bible yun? Hindi mo kilala ang Diyos. Wag ganun ang paniniwala mo. Galit ang Diyos doon. Nakita niyo yung problema natin dito. Kaya ang hirap eh. Si Jeremiah, parang ganun din. Makakadali tayo Jeremiah. Galit na yung Diyos. Anyway. Anong point dito? Do they provoke me to anger? Ngayon, ito may nag-switch ng Diyos, no? Ginalit ba nila ang Diyos? Sabi kanina, oo eh. Ito parang tatay mo. Ginagalit mo ba yung tatay mo? Kunwari, sabi ng tatay mo, ganda ka na sa church, maaga tayo. Inaasal mo. Nagagalit yung tatay mo, pero bandang uli, sino yung kawawa? Mag-aaral ka na mabuti. Ayaw, di asal na yung tatay mo. Kasi sabi dito, hindi lang yung tatay. Sabi niya, do they provoke me to anger, said the Lord. Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? Sa Tagalog, ganito. So yes, nagagalit ng Diyos, pero actually, ang problema, ang biktima mo, hindi ang Diyos. Ganyan po yung mga rebelde. Ay, kinig ba kayo, mga bata? Kala mo, sinong ginalit mo yung teacher mo, hindi ako mag-aaral. Kala mo, mag-aaral daw, hindi ako mag-aaral. Hindi ka nag-aaral. Hindi ako nag-aaral. Sinong bumagsak? Sinong di natuto? Sinong walang reward? Sinong di napagkatiwalaan ngayon? Hindi ikaw. Kasi sabi dyan, ang pinuvoke mo talaga yung sarili mo, nalito ka ngayon. Ang dami natin nakita ganyan na pinag-aral pa. Nag-soul winning tayo. Kamusta ba? Ba't di ba ganyan? Wala kang taba. Ba't di ka walang taba? Wala tumatanggap sa akin eh. Anong galit pa doon. Yung hindi tinatanggap. Ba't ka tatanggapin? Wala kang alam. Pinag-aral ka naman. Nag-inom-inom ka. Adik-adik ka. Nakita niyo yun? So, ang biktima mo, sarili mo. Pag hindi ka nakinig sa Diyos. Nakita niyo yun? Hindi ako nakikinig kay Pastor. Sigaw-sigaw pa dyan. Asa may mga ganyan, asat-asat, tatawa-tawa. May mga ganun. Kaya ang hirap mag-preach minsan. Discourage ka. Sinong problema? Kayo ang biktima na sarili nyo. Kasi sabi niya. So, ang number 7, confusion as idolatry. Okay? Dahil sila hindi sila naniwala sa Diyos, naniwala sila sa kasinungalingan, bandang uli, kala nila, pwede lang lokohin ng Diyos, kala nila, swerte-swerte yan, kala nila, hindi kayo makasakop. Later, patay-patay sila doon. Alam niyo yung kwento, di ba? Patay, pati bata, pati hayop, lalo yung lalaki, of course, iba, sa Isaiah, di ba, hubot-hubad sila.
So, confusion as idolatry. So, yan. Ang gandang example yung idolatry. Nakita niyo naman yung mga kaibigan natin, yung Katoliko, di ba? Hindi naman namin sinasamba to eh. Hindi naman eh. Iglesia ni Manalo naman, hindi naman siya, hindi naman, sinasamba nila si Jesus. Yun nga nakakalito sa kanila. Hindi mo malaman, basambay mo, tao, ganon. Hindi ano ka na, idolater ka na. So gusto ko dito parang nalilito na, di ba? Ang Diyos ay buhay na Diyos. Si Maria, ay matangos ba, maputi, straight ang buhok. Jesus, hindi na alam, nalilito na. Kahit ibang baptist gano'n, pag tinanong mo naman, ibang level naman to, ibang baptist. Pag tinanong mo, pag may mga mali din. Nalilito na. Bakit? Naniwala sa kasinungalingan. At mga baptist, pinapasok tayo ng false teaching sa mga libro, mga false, mga preacher na sikat, kunwari, Spurgeon, sikat na sikat. Isip ko lang, ba't ilalagay ka lang ng code dyan, kailangan ilagay mo yung mukha ni Spurgeon. Gaano siya kagaling. Wala, inidolo na nila eh. Talagang sikat siya nung panahon nila. Baka si Abante, buti wala magagawa pa kay Abante na ngayon. Meron na rin ata. Confusion of idolatry. Next, anong resulta ng kasinungalingan? Nabanggit natin ito ang 20, no? So, 21 tayo. Thus said the Lord of hosts, the God of Israel. Ito po yung medyo malalim, no? So, palagi yung patapos na tayo, hindi pa. Medyo malalim. So, sabi dito, thus said the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices in flesh, and eat flesh. Anong sabihin nun? Put your burnt offerings. Sa Bible, puro offering, sacrifice, di ba? And eat flesh. Ba't pa sinasabi sa kanila yun? Tignan natin. For I spake not unto your fathers. Sa Tagalog, hindi ko sinabihan yung mga tatay nyo. Hindi ko sila inutusan. Sinabi dyan, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings and sacrifices. Tagalog yun ha. Hindi daw sila inutusan ng Diyos. Patay mo na ba't malamig? Hindi daw sila inutusan ng Diyos na mag-sacrifice. Totoo ba yun? Hindi ba sila inutusan ng Diyos na mag-sacrifice, siya nga mag-offer? O inutusan sila? Eh sabi dito, hindi eh. So medyo kailangan intindihin, di ba? Inutusan ba? Hindi. Alam natin, oo. Pero sabi niya ngayon, hindi. Ganito yung may kinukumpara siya. Basta kaya sabi niya dito, but this thing commanded I them. Hindi ko sinasabi mag-offer. Sabi ko sa kanila, obey my voice and I will be your God and ye shall be my people. And sinabi yan sa Deuteronomy, di ba? And walk ye on all the ways that I have commanded you, that it may be well with unto you. Yun daw sinabi ng Diyos, pero actually sinabi ng Diyos na mag-offer eh. Pero ibig sabihin nun, yung equivalent pala nun is ito. Ito niyan. Kung naalala niya rin si Samuel, of course, yung sikat na kwento about Saul in Samuel, inutusan si Saul na patayin yung Amalekites, lahat, babae, lalaki, bata, pati hayop. Anong ginawa ni Saul? So, pinatay yung iba, pero yung ibang magagandang hayop, preserve niya, hindi niya pinatay. Sabi, ang linaw, patayin eh. Tapos pati yung king, ewan kung bakit. Si Samuel tuloy pumatay kay Agag. Naggalit ang Diyos sa kanya. I-offer ko naman sa Diyos to eh. Ano sabi doon? Hindi natin babalikan na, pero sikat na sikat yung sabi niya, to obey is better than sacrifice. For the sin of rebellion is as witchcraft. So, mas gusto ng Diyos, kahit wag ka mag-offer, sumunod ka sa Kanya. Naintindihan niyo ba yun? Amen. So, kasi alam niyo, madaling, ito yung mga kulto lang, ang daling i-illustrate nito eh. May Bible din sila, hindi naman sumusunod. Eh, may Bible naman kami. Sino niloko nila? Amen? Kahit kayo, kung nandito kayo, hindi kayo nakikinig. Sino niloloko nyo? Ako. Oh, lalong hindi ang Diyos. Amen? Hindi ako galit na Rhea. Baka hindi sanay si Rhea. So,
Hindi pwedeng lokohin ng Diyos. So, ibig sabihin ito, importante yung offering sacrifice, pero may tinuturo yung sa Hebrew eh. Sa Hebrews. Kaya sila pinag-offer para maintindihan nga nila yung tagapagligtas, later, papatayin. Diba? Yun ang ibig sabihin nun eh. Yung pag may kasalanan ka, mayroong dapat, maparusahan dapat ikaw. Kaya sa pag-ibig at mercy ng Diyos, si Jesus yung pinarusahan. Nakita niyo yun? So, lalim nito eh. Kaya, yun ang ginawa pa sa kanila. Pero, hindi sila nakinig. Anong gagawin sa kanila? Nag-backward, not forward. Ano yun? Sino ditong tumatandang paurong? Yun ang ano dyan eh. Narinig nyo na ba yun? Tumatanda kang paurong. Tumatanda ka, sa halip na tumalino ka, parang tanga-tanga lalo. Sa halip na mag-mature, hindi. Sa halip na tumalino, naging bobo. Sa halip na lumakas, lumina. Ano ba yan? So, ganun sa kanila spiritually. Kaya talagang galit ang Diyos. No? Nasayang lang. Ano ba ako? So, hindi ko na isa-isayin to hanggang 26 ito. Pinapaalala sa kanila nung ginawa ng Diyos sa kanila sa pasimula pa lang. Kaso hindi sila nakinig. Kaya ang point natin dyan, point number 8, miss the important message or picture. Kasi nag-church sila, pero pag ito na yung pinaka-importante, di ba? Umaawit naman, pero pag preaching na, sinasarado na. Ang pakialam dyan, sakit eh. Para nga matuto tayo pare-pareho. Pansinin nyo yung mga service ng iba doon. Puro feel good lang, ha? Pentecostal. Yung mga iglesia ni Manalo, again, tingnan ko, galing magsalita kung magaling eh. Kaso, sinungaling din eh. Men, nakikinig ba kayo? Yung tanong. Kasi pag hindi ka raw nakikinig, mamimiss mo yun. Yung pala, ibig sabihin ng offering. Kinalaman ng hayop. Hindi mo inisip. Ang Diyos hindi po yan tanga or something na wala lang. Ay, wala. Ito, lahat ng ginagawa dito, basa ng Bible, maayos ng po, makinig, magdasal, lahat yan may kinalaman sa ating buhay Kristiyano. Hindi yan, basta pwede bang ano, sayawan naman. O sige. Ay, natang masaya eh. O, mayroon tayong joke. Stand-up comedy naman, puro preaching naman eh. Ang galing yung stand-up comedy, di ba? Gusto niyo ba yun? Minsan nakakatawa din, kaso madalas carnal, bastos madalas. Yan ang gusto ko doon, medyo matalino din, magaling din magana eh. Anyway. Okay, miss the important part of the message. Pag nakinig ka sa kasinungalingan. Para saan ba yung offering niya? Basta, tinuro sa atin. Gawin mo na lang. Yan yung mga kasinungalingan dyan eh. Lahat ng sinabi ng Diyos na may ibig sabihin mo, papababawi mo ng ganon. Para sa may baptism, wala lang. Gusto maligo. Sarap yun. Hindi. Importante yan. Amen? Pinagawa ng Panginoon yan. Hindi yan basta-basta. Eh, yung mga Katoliko, mababasa kasi mali ang turo nila. Ang turo nila, kailangan niya sa kaligtasan. Hindi naman. Eh, paano yung baby? Magiging tiyana ako. Sige, baptista rin yan. Hindi na muna nagbasa ng Bible. Hindi inalam. Wala. Okay, may dalawa pa tayo. Ito 27 to 33, medyo ano to. Ano lang, pag binasa mo to, more on curse to. Pag hindi ka nakinig, ayaw makinig, ayaw mag-correct, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Paparusahan ka, basically yun lang yun. Okay? Masama ginawa nyo, paparusahan kayo. Hindi ko na isa-isayin yan. Pero ito pong Tophet and Valley of the Son of Hinnom, kilalang lugar po yan. Unfortunately, no, ito, kaya pag kayo bilib pa sa audio, naintindihan nyo to, ewan ko na lang eh. May mga panahon po, napakatagal. Kailangan, katatapos ko lang ng ano eh. Nasa ano na ako ngayon. Nung katapos ng 2 Chronicles, Ezra. May paulit-ulit yun kasi pag binasa mo yung 1 Samuel, 3 Kings, Chronicles, ang dami nun, di ba? Sabi na hari, lalo si Manase, pinapatay nila yung mga anak nila. Gaano ka bait yun? Ang loko-loko yun, di ba? Itong lugar na tong Tophet, tsaka yung Valley, doon nilalagay, doon sila pumupunta.
Kaya ibang interpretation, parang yan daw impyerno. Hindi naman impyerno pa yan. Pero ang dahil pinapatay doon. Okay, ganyan sila kaloko. Kaya sila ulo. Kaya sabi niya, darating daw yung panahon, hindi na yung Tophet and Valley of Hinnom, but the Valley of Slaughter. Kasi ginagawa nila, pinapatay nila yung inosente doon. Sa palagi mo, okay ba sa Diyos yun? Later, sila yung papatayin, sila yung lalagay doon. Yun ang sinasabi dito. Medyo may reference to sa end times. No? The carcasses of these people shall be meat. Kakainin yung kanilang katawan kasi pamatay sila doon, kakainin sila. So, medyo curse to, no? Sa kanila, sa mga hindi nakikinig. Yan ang point number 9, more curse. Pag naniwala sa sinungalingan, ang dami naman ito. Nag-umpisa lang sa kasinungalingan. Oh, ganun yun. Kaya importante ginagawa natin dito. Amen? Nakatuto kayo, hindi yung nakikinig kayo. Para lang, sige, uwi na tayo. Kaya ginagawa nga natin to eh. Dahil alam ko for a fact na hindi na kukuha to ng 1, 2 taon. Hindi. Kailangan tutukan. Last. Ano pa? Ang bunga ng kasinungalingan. Sabi niya, then will I cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth. Alam niyo mirth? Kasiyahan. Or sabi ng iba, kasiyahan as in parang party-party daw yan, no? So yun lang yun, pero ang mirth, alam ko, ngiti lang yung mirth eh. O yung, sa panahon natin yun, pero dyan, mawawala daw yun, and the voice of gladness. And the voice of the bridegroom, isa yun sa mga pagtitipo na masaya, di ba? Yung pag may kinakasal. Amen? Bibiruan dyan, inaanak nyo, ay, bagay kayo, hindi kayo bagay. Masaya yan eh. May kinakasal. Sabi ng Diyos, mawawala yun. Diba? Eh kasi kung patay na kayo lahat, yung iba. Diba? Problema nyo nga lang, pagkain nyo na, magkakapakasal pa kayo. And the voice of the bride in the land, for the land shall be desolate. So, on point number 10, ikaw na kinig ka sa kasinungalingan, anong mangyayari sa'yo? Mawawala yung saya. Okay, ngayon. Basta sa iba, mais pangit, ano naman, masaya naman eh. Alam mo lang yun, yun nga ang problema dun eh. Mapagkunwari lang. Gusto niyo ba gano'n nagkukunwari lang kayo? Ako sana, alam ko yung mga nagkukunwari dito, kasi minsan hindi rin eh. Ang hirap nung gano'n na miserable buhay mo. Gusto niyo ba yun? Baka nagtitiwala ka sa kasinungalingan. Okay lang ako kahit hindi. Hindi ko kailangan ng friends. Hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng... Basta may cellphone, okay na ako. May hilo ka rin dyan. Sino natutuwa pa cellphone dito? Anong pinaggagawa nyo dyan? Display ng mukha nyo, saya. Nasawa ka rin dyan. Ano pa? Ang dami mga patawa, uubos din yan. Pag hindi malalim ang purpose mo sa Diyos, hindi mo pinipursue ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, mauubos din yung kasiyahan mo yan. At pag talagang inuubos ka na, pinarusahan ka na, o paano? Masaya ka pa rin? Gagawa po ang kasiyahan ko, mababaw lang ako eh. Yung mga ganun eh. Deep inside, di ka pa rin masaya. Kasi, maniwala ka sa kasinungalingan. Parang mga Hudyo. Again, hindi lahat ng Hudyo. Pag pinag-aralan mo dyan, may mga kasama ni si Jeremiah later. Yung kaibigan niya. Sino yan? Alimutan ko na. Sino yung kaibigan ni, yung writer niya? Scribe niya? Come on. Alimutan ko din. Basta yun. Basta yun. Yung Baruch, yan. Si Baruch. Hindi, may nagligtas sa kanya. Sino nagligtas sa kanya? Yung negro. Ethiopian. Basta yun. So may mga natitira pa rin naman. Amen? Yun. So, huwag tayo magtiwala sa kasinungalingan. Paano nga, Pastor? Hindi ka alam na kasinungalingan yun eh. Dapat alamin mo. Amen. Alamin mo kasinungalingan. Kaya katulad, tumuto kayo.
Sabi nga niyo po yung mga naghahawak ng pera, yan lagi illustration sa ano eh. Alam niyo ba yung counter, yung mga teller? So sila lang siya nagbibilang yan. Paano pag hinaluan mo ng peke yun? Alam daw nila yun. Kasi ang ginagawa nila, sinasanay nila yung sarili nilang humawak ng tunay na pera. Kaya pag mayroong peking pera dyan sinasalat pa lang nila texture pa lang alam nila yun. Peke ito kasi hindi madulas or hindi magaspang naman. Alam niyo ba yun? So ganun din kayo, kaya tayo nakatutok dito, hindi tayo praise the Lord lang. Kasi matuwa si pastor, okay na yun. Hindi, laliman mo. Pag uwi mo sa bahay, tingnan mo rin. Sige, experience ko rin, hindi mo agad makukuha sa lahat ng sa lahat ng magkakataon, hindi lahat. Yung mga bagay, kung napansin nyo, binilisan ko na lang kasi hindi yun ang pinaka-topic natin eh. Sino yung mag-stay sa atin? Sino yung magiging matalino sa atin, magpapalain? At makakaligtas katulad ni Jeremiah and others. Sino? Karamihan nga, papunta na sa kapahamakan eh. Yung mga nakikinig. Amen. Amen? Nag-pray. Nagtatapat. Totoo. Totoo kayo sa Diyos, saka sa tao, saka sa lingkod ng Diyos. Amen. Hindi yung minsan, alam mo, pagbaliwala sa inyo yung church, saka yung lingkod ng Diyos, para ka ng sigurado ka ng, alam ko ng saan ka pupulutin. Marami na kayo, huwag na kayo dumagdag. Ang dami sa diadem, marami nakita doon. Kaya nga, sa umpisa, ang gagaling. Praise the Lord. Nakangako pa kung ano-ano. May buti ako, nakaganyan lang. Ano daw? Aralin mo lang, kilalanin mo ng Diyos, gawin mo yung dapat mong kaya mong gawin. Maging totoo ka. Yung bandang huli, ayun. Darating rin yung time mo na ikaw na yung maglilingkod. Amen? Amen. Pwede nyo nga gawin ngayon yun actually. Pero, ayun. So, don't trust in lies. Amen? Maraming salot ay dudulot yan sa iyo, saka sa ibang tao. So, tuloy pa natin. So, yun lang topic natin ngayon. Gusto kong bigyan ng diin doon, yun nga, Temple of the Lord. Oh. Tingnan mo kung ano yung confidence. May rejected confidence, may nata yung chapter 2 ata. Diba? So, ganun din. Mag-iingat kayo. Kung saan kayo nagtitiwala at kanino. Amen? Okay, let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Very famous verse sa chapter. Panginoon, sa Jeremiah, napakaganda rin ng aral. Sa inyo kayo magtiwala nawa. Hindi kung ano man yung tradisyon na dampot namin or sa kami lumaki. Salamat naman kung saan maganda kami lumaki, Panginoon. Ma-appreciate naman namin to, Lord. And let us do more. Dahil kayo po'y nabiyayaan ng maayos na church, Lord. Ang sasalitaan niyo, Lord. Naturuan din kami. So I pray na hindi namin sayangin. At ultimately, again, ang purpose, Lord, maligtas sa mga tao. Ibang bagay na kasiyahan dito, Lord, hindi namin masyadong mag-indulge, Panginoon, dahil pinangako niyo sa langit. So I pray na sa buhay namin ngayon, ang aming buhay ay buhay ng paglilingkod. At of course, kailangan maging matalino kami, matibay, malakas. Ito po yung manggagaling sa Espiritu lang, sa inyong salita. Pray sa bawat isa, Panginoon. Pastor Lito, maraming salamat, Lord. Yung memory pa lang sa akin, Lord, ay papa-blessing na. Lalanin mo siya sa kanya pong sakit ngayon, na saan siya po hindi daw makahinga kahapon. I pray siya mas mabuti ng kalagayan ngayon. At samahan niyo po, Lord, siya. Makarating pala dito sa anniversary namin, Panginoon. Palain niyo siya. Ganun kayong bawat isa sa amin. Mapapatakbuhin na iba dito, Lord, mga kabataan. I pray na sila yung tiwala. Higit, Lord, sa inyong salita, Panginoon. Manahan po, Lord, kayo manalati at magpaprotekta muli sa another week. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.